So yun mga kabiyaya, mga kuwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Wait lang, bakit parang mahina yung mic check? So yun ito nga mga kabiyaya, mga ka-Dabarkads, itong ano nga po daw, itong Tape or Halusus Brothers ay nagbabanta sa Tito Vic and Joey. Ano kayang pagbabanta na naman tong mga nasa isip nila? No, hindi ko alam kung anong mga pagbabanta ba tong mga naiisip nila palagi. Puro na lang lag, parang wala nang At eto may papanoorin po tayong video rin mapatungkol sa pang-ilang apela na ba to? Pangatlo ata or pang-apat or di ko alam kung pang-ilang apela na to ng Tape INC. Eto nga may latest update tayo dito sa trademark. Itbulaga trademark viral issue ng Tito Vic and Joey at ng Halusus Brothers. Eto may apela na naman. Ano na naman kaya itong apela itong ginawa nila na naman dito? Wala na naman sila sa sa ayos. Apela ng apela. Nga naman. Ang kulit nyo. Tapos ito pa nga, nagbabanta nga daw tong Halusus sa Tito Vic and Joey. So ano ba tong pagbabanta na to, no? At ito yung ating papanoorin ngayon. So syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At may pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, para ito, panoorin na natin, kampo ng Tape INC nagbanta na ididemanda ang Tito Vic and Joey kung gagamitin ang Itbulaga. Anak ng teteng, kayo pa yung may ganang ng magbanta na yan. Kayo ang lakas pa ng loob nyo na kayo pa yung magdidemanda. Samantalang kayo nga yung hindi sumunod sa batas nung una eh. Diba kahit na nasa process pa yung hindi pa wala pang final decision yung IPO, gamit yun na yung titulong Itbulaga. Ang hirap dito sa Pilipinas, kung sino yung mga hindi nagmamay-ari, sila yung mga arugante. Sila yung mga parang alam mo yung parang kung sino yung mga hindi nagmamay-ari or wala naman talagang ambag sa issue na pag-uusapan, sila yung galit na galit. Parang sila yung talagang aping-api. Anak ng timang naman. So ito, panoorin natin mga kabiyaya, So hindi ko alam kung totoo ba to, hindi. Play natin. Kampo ng Tape Incorporated ng mga Halusus nagbanta na itademanda ang trio at TVJ Production kung tuluyang gagamitin ang titulong Itbulaga sa kanilang programa sa TV5. Ito ay sa kabila ng pagkapanalo ni Tito Vic at Joey sa naturang trademark na desisyong ibinigay ng IPO or Intellectual Property Office of the Philippines nitong nakaraang December 4. Narito ang buong detalye. Nasaan? Tagal? Ilang mahaba pa ang laban ng dalawang panig hinggil sa trademark issue ng Itbulaga. Mababatid na walang planong magpatalo at patuloy na lalaban ang kampo ng Tape upang mapasa kanila ng tuluyan ang pangalang Itbulaga. Pero hanggang saan nga kaya ito aabot? Matapos ang paglabas ng desisyon ng IPO, hindi matanggap ng kampo ng Tape na mawawala sa kanila ang Itbulaga. Base kasi sa desisyon ng Intellectual Property Office of the Philippines. Ang trio na sina Tito Vic at Joey ang siyang tunay na may-ari ng trademark dahil sila ang siyang nakapagbigay ng malinaw na eksplanasyon sa kung paano nabuo ang naturang titulo sa pamamagitan ng abogado at tagapagsalita ng Tape. Yung about dun sa explanation na yun, ganito yan unang-una. Kaya sobrang lamang talaga ng Tito Vic and Joey na kahit sila talaga naman ang nagmamayari ng titulong Itbulaga, isipin nyo na may video. May video, may katibayan at yung kwento talaga. Kasi 'di ba kung babalikan mo lahat ng video tapos yung mga sinabi ng Tito Vic and Joey doon, lalo na tong si Henyo Master Joey De Leon, simula nung dati pang mga interview hanggang ngayon ay iisa lang po talaga yung kwento. Hindi katulad sa mga Halusus sa Tape INC ni Kesyo, si Romeo,
si Alusos Senior daw ang gumawa. So saan ang patunay? Wala naman. Kasi lagi nilang sinasabi sa mga tao, sikat daw ang Tito Vic and Joey, kaya daw mas pinapaniwalaan ng mga tao. At sila daw na hindi daw naman daw sila palaging nakikita sa camera. Hindi naman daw lagi na hindi naman daw lagi na hindi naman daw lagi sila naka-front sa camera kundi ang Tito Vic and Joey. Kahit nga daw yung sa mga pasasalamat, hindi imbis na sila daw yung pasalamatan, ay ang Tito Vic and Joey daw, lalo na daw si Bossing Vic Soto daw yung laging pinapasalamatan ng tao. Hindi sana nung una palang gumawa na sana kayo ng noontime show nyo para kung yan pala yung gusto nyo, hindi sana kayo yung napapasalamatan ng mga tao. Yung pala gusto nyo hindi yung ang nangyayari kasi sa inyo, porket si Tito Vic and Joey ang laging naka-front sa camera, laging nakikita sa camera, ay ginagamit nyo yung porket sikat kaya kinakampihan. Si Vice Ganda, sikat naman, kailan ba namin kinampihan? Masikat si Vice Ganda kaysa kay Ma'am Lala Soto. Nakita nyo kumampi ba kami kay Vice Ganda? Hindi, di ba? Hindi naman sukatan kasi yung pagiging sikat dito Ang sukatan dito kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung may magandang puso talaga sa inyong dalawa ng TBJ at ng Alusos. Nangyayari dito, ultimo nga yung batas, hindi nyo marespeto sa tingin nyo kakahangaan namin kayo? Sa tingin nyo mabibilib kami sa inyo porket ganon? Porket na sinasabi nyo na kesyo yung TBJ masama daw ugali kaya parang sila na lang daw nag-a-adjust. Tignan nyo nga ngayon, kayo mismo naglaglag sa sarili nyo. Kayo mismo nagpatunay sa sarili nyo na hindi nyo nga, ultimo ang batas natin dito, ultimong ipo nga, hindi nyo marespeto yung desisyon O paano pa namin kayo papaniwalaan? Paano namin din kayo re-respetuhin? Paano namin kayo tinatawag na kakampihan? Una't-una pa lang maling-mali na talaga kayo. Okay, tuloy natin yung video. Si Attorney Maggie Garduque, nagbanta ito sa trio at sa TVJ Production na magdademanda ang tape sakaling gamitin nito ang titulong Eat Bulaga sa kanilang programa sa TV5. Dapat kayo nga yung mademanda Totoo sin ito ito sa totoo lang, yung tape INC, kung talagang siseryosohin sila ng Tito Vic and Joey, sila yung madidemanda dyan kasi una-una, panalo na nga, nakaregister na sa pangalan ni Joey De Leon, Henyo Master yung tawag dito, yung trademark na Eat Bulaga. Tapos kayo gamit-gamit nyo pa rin. Tapos ngayon gusto nyo kayo yung magkakaso sa Tito Vic and Joey? Ano yun? Ano kaya yun? kahit na kayo yung gumagamit simula nung una. Alam nyo, minsan kasi, ang mga bagay-bagay, minsan dumidepende rin niya sa mga taong nakabantay or simulat sa pulay, alam ang lahat. Katulad namin, mga netizen. Paano namin na nasabi na wala kayong respeto? Isipin nyo, nung nag-aagawan kayo ng tungkol dyan sa trademark na Eat Bulaga na yan, tungkol dyan sa titulo. Di sana noon pa lang nakitaan na namin kayo ng respeto na hindi mo na namin gamitin tong titulong Eat Bulaga kasi hindi pa tapos yung kaso. Pero anong nakita namin? Diba? Gamit-gamit nyo agad. Kung makapagyabang pa nga kayo, wagas Kung magparinig pa nga yung mga host nyo dyan sa Tito Vic and Joey, may pa Pepsi pa Cisco Paano nyo masasabi na na kailangan din namin kayo respetuhin or kailangan na kayo dapat ang respetuhin, kayo dapat ang kampihan. Doon pa lang sa unang pinakita nyo sa amin, laglag na Tapos ngayon may gana pa kayo pa yung parang sasabihin nyo na aping-api. Yung mga vlogger nyo sasabihin sa amin na na kung alam lang daw namin ng tunay na kwento, anak ng tepe. Lagi yung sinasabi ng mga vlogger sa kabila, kung alam nyo lang yung kwento ng Alusos, baka manlumo kayo, sabi sa amin. Sabi doon sa mga video nila, sa mga live. Siyempre, kwento nila yun. Alam nga naman, ilaglag nila sarili nila na
Alam naman sabihin nila na, ay yung TVJ, winalang yata talaga namin yan. Para umalis na yan dito sa APT studio. Para maangkin na namin yung titulong Itbulaga. di walang kumampi lalo sa inyo. Anak ng timang ka naman, oo. Yung mga ganyang mga salitaan na kung alam mo yung tunay na kwento, kadalasan ayan pa yung ayan pa yung mga puro dada. Oo, yung mga puro dada na kasama mga katulad ng ganitong issue, yung mga agaw-agawan. Oo, yung mga puro dada dyan, kung alam, TBJ, masama ugali niya, yung si Vic Soto, masama ugali, si Joey De Leon, yung mga ganyan. Mga ganun na laging lumalabas sa bibig nila. Yan pa yung mga gumawa ng katarantaduhan eh. Kaya kami dito, yung mga supporters ng TBJ, ng Legit Dabarkads, hindi nagbabago yung pagtingin namin sa Tito Vic and Joey. No, dahil una pa lang, biruin mo, nagulat kami, sila pa pala yung nag-adjust sa inyo. Asa na yung sinasabi nyo na porket sikat, kaya kinakampihan. Biruin nyo, mga sikat na yan, pero sila pa yung nag-adjust sa inyo. Imbis na kayo yung mag-adjust sa kanila. Una-una, hindi naman mangyayari tong gulo na to kung hindi dahil din sa inyo. Una-una, binawasan nyo sila ng mga sahod. Okay na nga eh. Wala nang problema. Pangalawa, tatanggalin nyo si Raisa May kasi pangit. Ilalagay nyo si Karen. Si Karen naman, walang problema dun. Nasa Legit Dabarkads naman na yun, no? Titignan nyo kasama na ugali nyo. Porket may gano'y itsura ni Raisa May, ayaw nyo na. Tapos porket matatanda na ang Tito Vic and Joey, papalitan nyo ng mga bago. Alam nyo naman na yan ang mga nasimulan na, yan na yung mga hinahanap-hanap ng mga manunood nila. Kaya huwag nyo nga kaming gawing pang hihigupin ko kayo. Sino ba mahigop? Ibuga ko kaya kayo sa Mount Everest. Tingnan natin, hindi kayo magyelo doon. Tinig pa ang kanilang apela sa IPOFIL. Hindi pa daw final ang desisyon dahil binigyan pa sila ng 15 days para mag-submit ng apela. Pakiusap nila huwag gamitin ng Itbulaga sa kanilang programa sa TV5. Ayon mismo kay Attorney Garduque, in the event that TVJ preemptively use it on their show, tape. Tanong ko lang. Etong si Attorney Maggie, yung 'di ba dati itong yung attorney ni Bong Navarro, naipanalo niya ba yung kaso kay Bong? Hindi, i-comment nyo lang diyan, na bigla lang pumasok sa isip ko. Naipanalo niya ba yun? Yung kaso niya kay Bong Navarro, kung siya man yun. Kasi kahit si Attorney Maggie, ngayon ko lang din to na nakita or narinig yung pangalan niya. Si Attorney Buko, dati pa yan na nakikita, napapanood at naririnig ko na yung pangalan niya kasi ang dami na rin nata na kaso na ipanalo niyan. Saka kung pagbabasihan mo kung halimbawa na didepende ka lang, kung halimbawa lang o halimbawa na didepende ka sa mga salitaan nila, to si Attorney Maggie may pa-English pa pero parang hindi ako Pero tingnan mo si Attorney Buko de la Cruz ba, tama? Kahit Tagalog lang pero tingnan mo. Tuloy-tuloy yung pagsasalita tsaka liwanag. Ang galing mag-explain. Pero wala naman yun. Labas naman na sa issue yung mga pagalingan ma-explain. Pero syempre, expect mo na rin yun. Dahil mga attorney ang mga yan. Oo, pag pautal-utal or paano-ano ka yan, hindi ka may tuturing na diba? Kasi pag attorney talaga, on the spot yan Definitely file cases against TVJ and TVJ Productions to protect the interest of TAPE Inc. Ganun pa man, tila hindi naman sila pinagbigyan ng TVJ dahil simula noong December 7, paulit-ulit binanggit ng trio at ng mga Dabarkads ang salitang Itbulaga sa kanilang programa. Maging ang theme song nito ay inaawit na rin ng mga Legit Dabarkads. Hindi lang malaman sa ngayon kung itutuloy ng TAPE ang pagdademanda sa TVJ hinggil rito. Parahil pinag-aaralan pa ng kanilang kampo kung may grounds nga ba ito sa pagsasampa ng kaso. Bagaman binabanggit ang salitang Itbulaga
Sa TV5, hindi pa naman talaga ginamit ng tuwiran ang naturang title sa kanilang programa. Sa ngayon, 2 shows sa tanghali ang umaawit ng theme song ng Eat Bulaga, kaya naman tila naguluhan na rin ang ilang viewers sa mga hashtags ng shows online. Hindi naman pinalampas ng kampo ng TVJ ang pagbibigay ng reaksyon hinggil sa ginawang patuloy na paggamit ng tape sa titulong Eat Bulaga sa kanilang programa. New and improved. Yung improve. Yung mga ads na to, nahiupak din to. Sesyon ng iPofil. Ayon kay Joey, pakapalan na lang daw talaga. Sana ay irespeto na lamang ng mga ito ang desisyon ng IPO at hayaan na lamang sila sa paggamit ng naturang title. Total ito naman ang ibinigay na desisyon ng IPO. Wala nga eh. Ayan nga yung ano dyan eh. Ayan nga po yung mahirap dyan. No? Na alam mo yun na pinapakiusapan sila ng Tito Vic and Joey. Pero parang ang nangyayari, parang alam mo yun, parang nagmamatigas talaga sila na kahit na may nung pinagbigyan sila ng IPO na 10 years registration, 'di ba? Natatandaan niyo 'yun. Wala man lang imik-imik ang Tito Vic and Joey dun. Tahimik sila. Siguro may mga parinigan gawa nung sa mga host. Kasi kahit hindi naman mga host yung binabanatan ni Henyo Master, banat din ng banat. So dito ni Buboy Villar, hindi ako iyakin pero umiyak. Ito ni Isko, 'di ba? O yung Pepsi. Pepsi. Wala mo may laman yung tenga. Pepsi. Alam yun, titignan mo sila, napaka-professional nilang tao, pero kung hihimay, kung mo sila yung talagang mo sa utak yung mga pinagagawa nila, gawain ng mga yan eh. Yung magsalita eh. So basahin natin yung komento ng mga Daberkadsu dito, no? Kasi baka yung iba dyan, yan, naka-screen recorder na. Kasi baka iba dyan, baka sabihin, ano mo lang yan, siyempre TVJ defender ka. Kaya mo nasasabi yan. Pero tignan natin, tignan natin yung komento ng mga kababayan natin. Kasi baka sabihin nyo, puro ko lang komento eh. So ito, no, sabi ni Antenor Cruz. Yan. Sabi niya rito, respect, #respect. Only TVJ has the right to use Eat Bulaga. Tama naman. Sabi ni Marisa, 1,000 isang tuwa, Eat Bulaga, TVJ forever. Oh, may bitter Talaga ba? Sabi ni Frankie Tilbe. Tingnan natin si Frankie. Ayun, pogi ni Frankie naman. Pogi Ito yung tinatawag talaga na blackout sa bingo. No, ito Ba't ganon? Yung mga tigapagtanggol ng eto. Ay, mukhang ka-sister-in-law natin to Mukhang mukhang asul bughaw. Asul yung dugo nito yung mga ito ba siya talaga? Tingnan natin may cute naman ng aso. Ang cute ng aso, no? Ba't kaya ganun, no? Napapansin ko, yung mga tigapagtanggol, yung mga fans ng Tape INC, puro ganito, puro parang mga robot. Okay? Ito sabi ni Maria G. Mendoza, kahirapan yata mag-sync in sa kanila. Congrats to TVJ. Totoo naman, kahirapan talaga. Support lang tayo, TVJ, solid, legit Dabercad. Sino nyo? Ang daming comment, isa lang po yung sumablay. Ibig sabihin, doon pa lang sa mga netizen na sumusuporta, no? Alam nyo, hindi naman na kasi mga bobo yung mga netizen na yan. Alam nila yung mga tamang panigan at alam din nila yung mga yung mga mali, yung mga mali, 'di ba?
Alam nila yung tama sa pagkakamali. Hindi naman mga iba nga dyan, mga professional, mga businessman, baka mas mayaman pa sa Tito Vic and Joey ang mga yan eh. Kaya yung sinasabi nila na porket sikat daw TVJ kaya kinakampihan, kalokohan ho yun. Puro TVJ congrats TVJ, congrats TVJ. May nakita ka na congrats tape INC dyan? Partida, ibang page yan ha, ibang video yan ha. Buti sana kung kung page to ng TVJ, hindi naman. Di ba? Wala. Halos lahat hindi, walang cut yung screen recorder ko ha. Correct po ma'am, ang TVJ lang po ang pwedeng kumanta ng team song na Eat Bulaga. Ibang kanta po yung gamit ng tape. Congrats Dabarkads. Paano nila naman gagamitin yung team song ng Eat Bulaga? Sina Tito Vic and Joey. Ano ipapalit mo doon? Sila Buboy, Isko at Paulo. Ganun ba? Ganun ba ipapalit doon para para maging sabihin na sa kanila yun? Kapag ginamit nila yung tinsong na Eat Bulaga, wala. Ngangabel sila doon. Mapapahiya sila. Kung yung matanda nga sa LRT, tinanggalan nila ng mic porket pinasalamatan ng Tito Vic and Joey, yung tinsong pa kaya na nandun mismo yung pangalan ng TVJ. Ito nyo, halos lahat ng mga comment. Ito, may mahaba. Si Edu D. Natatakot kasi sila na kapag magpalit ng title, lalong lulubog dahil wala silang insurance. Kung madadala ba ng mga host nila ang show, bakit ganito? Nagsisimula pa lang sa pangalan na lang ng Eat Bulaga. Sila umaasa. Kung ako sa tape, ipapakita kong magpakilala ng bagong show. Yan ay kung may tiwala sila sa mga host nila. Pero tingin ko kaya naman nila, pero di tatagal ng ganon sa Eat Bulaga. Magpalit na lang sila ng ibang host with good image for me. Betong is good. Para balance, dapat natural ang attitude, hindi pilit. Kasi ramdam ng mga viewers yung suso por. Bakit ganito yung text ito? Suso por opening. Proud yung iba. Proud yung iba, ba't ganito bulol-bulol yung type mo? Yung mga nasa isip ko kasi mga naging co-host ng original. Hehe. Tama naman niya doon. Di mo lahat ng comment dito, palyado. Palyado ang tape. Bagsak, mga kabiyaya, bagsak. Okay, dito naman tayo mapunta sa isang video, ito na nga po, yung isa sa mga wait lang Corporate. Resulta ng apela ng tape INC lumabas na. Ewan ko kung pang ilang apela to kung pang 3 ba, pang 7. Kung walang kadalada, bagay, marami naman silang pera Mag-apela sila ng mag-apela dyan. Okay, play. Resulta ng apela ng Tape Incorporated, lumabas na. Sa wakas ay lumabas na ang resulta ng apela ng Tape ukol sa pagbawi ng titulong Eat Bulaga ng TVJ. Ang Eat Bulaga ay nagsimula noong July 30, 1979. Kasama sina Chicky Holman at Richie D. Horsey. Ang TVJ ay naging pioneer host ng programa sa telebisyon. Si Joey ay 32 years old lamang sa panahon ng premiere ng nasabing show. Si Joey ang nagbuo ng trademark ng palabas. Ito ay nabuo sa kusina ni Tito Soto sa White Plains, Quezon City. Inamin ni Joey na humugot siya ng inspirasyon sa kanilang kalabang programang Student Canteen habang naglalabas ng titulo. Pagbabahagi ni Joey, I used Student Canteen as my model when I was thinking of a title for our new noontime show. Obviously, I did not follow the word student. Baka sabihin gaya-gaya.
ay concentrated on their second word, canteen. And what do you do in a canteen? Of course, eat. And that became my appetizer to help me through until I came up with a delicious title, Itbulaga. Magkasamang nanatili ang TVJ bilang haligi ng longest running noontime show sa Pilipinas. Hanggang sa ngayon nga na nabawi na nilang muli ang Itbulaga trademark. Samantala, ano nga ba ang naging apela ng Tape Incorporated sa naging resulta ng kaso? Kasunod ng pagbasura ng Intellectual Property Office o IPO sa trademark registration ng Television and Production Exponents Incorporated sa pangalang Itbulaga at AB, ibinasura rin daw ng ahensya ang apela ng tape ukol sa Class 41. Ang Class 41 ay tumutukoy sa entertainment services na wala sa trademark application ng Tape Incorporated. Sa record ng World Intellectual Property Organization, ang Itbulaga trademark na nakapaloob sa trademark class 16, 18, 21, 25 ay nakarehistrong pagmamay-ari ng Television and Production Exponents Incorporated o Tape Incorporated. Ang class 16, 18, 21, 25 ay may kinalaman sa paper, leather, household utensils, at clothing, footwear, headgear respectively. Nakansela na ito ng IPO noong December 4, 2023. Ibinahagi ni former Senator Tito Soto ang development na ito sa pamamagitan ng kanyang social media account. Anya, appeal of tape Itbulaga IPC Class 41 dismissed. The people recognize TVJ as Itbulaga. Now government official recognizes them as such. The others are exponents of sham. Yan na naman yung ads. Pumuntayin lang natin, ha? Yan na. Ano to? Mga comment. Base pa rin sa WIP Wala ko comment website, hiwalay na nag-apply si Jose Maria de Leon, tunay na pangalan ni Joey, ng for ownership ng Itbulaga trademark sa trademark class 41 noong March 22, 2023. Si Joey ay parte ng original Itbulaga hosts ng TVJ o Tito Vic and Joey. Sa ngayon, hindi pa rin ginagamit ng TVJ at legit Dabbercats ang Itbulaga na titulo ng noontime show nila sa TV5. Pero pinapatugtog na nila ng buo ang theme song ng longest running noontime show. Ayon pa nga kay Tito Soto na posibleng sa January na nila gamitin ang trademark na Itbulaga upang magkaroon ng bonggang presentasyon. Very soon. Pero inaayos pa namin new recording and logo by January 1st. Ayon sa original na host ng programa. Noong May 31, 2023, umalis sa Itbulaga sa GMA7 sina Tito Vic at Joey dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa Tape Incorporated ng mga halushos. Makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 at sinimulan ng bagong programang EAD. Kasabay nito, naghain ng kaso ang TVJ sa Marikina Regional Trial Court upang pigilan ng Tape Incorporated at GMA Network na gamitin ang pangalan, logo, at iba pang devices ng Itbulaga. Ang Tape Incorporated ay pinapatakbo ng chairman na si dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Halushos Sr., presidente na si Romeo Jonjon Halushos Jr., at CFO na si Bullet Halushos. Yun, tapos din. Ay nako, ewan ko ba kung hanggang saan hanggang saan naabot ang 20 pesos mo. Joke lang. Isip ko lang kung nagutom kasi ako bigla eh. Alam nyo, eto nga, i-ano na rin ho natin dito yung nangyayari dyan kay Henyo Master. Pirin niya, sa mga, yung iba kasing mga tao dyan, alam nyo, sa tutusin, yung si Joey De Leon, Henyo Master talaga yung pinupukol ng mga basher. Yung mga, lalo na yung mga GMA Pro page, no? Si Henyo talaga, si Henyo Master. Biruin nyo ba naman? Siya yung nagpakahirap niyan. Siya yung gumawa. Tutusin nga ang napakababaw ng kasiyahan ni Henyo Master. Malaman lang daw ng tao na siya yung gumawa. Sobrang saya na daw na siya nun. Sobrang saya niya na. No? At hindi naman din bago na sa amin yan. Diba? Tutusin, nung una, nung nanonood ako sa kanila, sa TVJ,
So, una, talagang sobrang saya lang ako. Pero yung mga bandang yung history, no? Kasi ang alam ko talaga dyan, ang kwento-kwento nga niyan nito dati, kaya natawag na bossing si Bossing Big Soto ay siya yung pinakamalaking ambag diyan sa tape na yan nung panahon na parang yung parang hindi pa masyadong patok yung Itbulaga noon, kaya natawag. Ayun lang yung alam ko pang history noon. So nung bandang uli yan sa kasi ako mahilig ako magkalkal. Magkalkal ng mga history katulad niya kung saan sila pinanganak, sa mga ganyan. Sa mga alam mo yung mga history, yun ang pinaka gusto kong mga binabasa ko or pinapanood ko eh. Kaya ito, nagulat lang din ako nung bandang huli na nung nagka-issue na nga, pero matagal na ako supporters ng Tito Vic and Joey. Doon ko nalaman na si Henyo Master pala talaga ang gumawa ng titulong Itbulaga. Aminado naman ako kasi baka mamaya may sabihin, lahat na lang alam mo eh. Oo. Doon ko nalaman lahat. Sabi ko, okay. No? Kasi ang ano ko lang talaga sa kanila, tuwang-tuwa ako sa kanila pag nagpapatawa sila. Normal lang, lalo kay pag sugod bahay, yung one for all for one noon. No? So, tuwang-tuwa ako sa kanila hanggang sa na ano na nga yung Kali serye, yung Aldab. Hanggang sa pati lola ko kinikilig pa. Kahit na 70 years old na, kinikilig pa rin sa Aldab. Ultimong isang video, parang si isang linggo ata, araw-araw pinapanood. Oo, kaya talagang alam nyo yung ginagawa ni Henyo Master na parinig niya. Sa iba talaga medyo nasasaktan sila, no? Parang wala daw modo, parang wala daw pinagkatandaan. No, katulad ni Rendon ngayon na nag-iingay na naman. Si Rendon Labador na puro lang laki ng katawan, wala namang utak. Nagpapansin na naman si Rendon ngayon eh. Bumabanat na naman kay Henyo Master, no? Pero alam naman natin si Rendon, sala sa init, sala sa lamig yan eh. Bayaran mo muna yung mga yung mga atraso mo dun sa mga businessman, noy. Kaya sa magdadada ka, hindi ka na namin papansin dito, hindi ka naman sikat eh. Kaya ako nakaintindihan ko yan sa inyo, Master, na bakit siya nagpaparinig ng ganyan. Tutusin yung parinig niya naman, hindi yan para sa mga host, hindi yan para kay Isko Moreno, hindi yan para kay Buboy Bilar, hindi yan para kay Paulo Contis, kundi para yan sa Tape INC. No? Parang pinupukaw niya lang ba? Kaso minamasama ng kabila at pati tong mga host nakikisali na. Kaya wag niyong sisihin yung mga netizen kung nababash kayo. Bagay, diba sabi naman ni Paulo, sanay na sanay siya na i-bash. Tsaka wag niyo ulitin yung sinabi niyo nung nakaraan na wag sana i-bash yung mga staff. Never naming binash yung mga staff. Yung mga staff, hindi pala staff. Yung mga nyo dyan, yung mga trabahador dyan sa generic or sa colorum na noon time show nyo. Hindi namin binanatan or kung ano yung nagtatrabaho ng marangal yung mga yan. Kaya wag kayong gumawa ng issue. Magawa kayo ng issue, hindi naman namin binabanatan yan. Tandaan nyo yung sinabi ni Paulo, na okay lang daw siya yung banatan, wag daw yung mga nagtatrabaho. Hindi naman, bakit? Wala naman bumabanat sa mga nagtatrabaho dyan. Kasi isipin na lang daw, kapag nawala daw ang noon time show nila, mawawalan din daw yung 100 or mahigit na trabador dun. Hindi naman pinapasarado yung noon time show nyo. Ibalik nyo lang yung titulo, yun lang yun. Pa-victim din kayo no? So mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, anong masasabi nyo at magiging komento nyo dito sa pagbabanta ng Tape INC or ng Halusos Brothers sa Tito Vic and Joey? Comment nyo lang po dyan. And syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe
sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan